Okay, so ang ating topic po mga kapatid ay press on to maturity. So salamat din sa ating online sharing na Bible study. Kahit papano, meron tayong mga 1,000 viewers every time na upload. So hindi lang kayo ang sumusunod sa ating lesson. Marami tayong nanonood na sumusunod sa ating spiritual growth lesson. Sila pa yung nagtatanong, ano na yung next, Pastor? Praise God. So, sabi mo sa katabi mo, press on to maturity. Amen. Ang greatest blessing po sa church ay mga matured believers. That's the greatest blessing in the church. Okay lang kung hindi mayaman yung mga members. Okay lang kung hindi sila mga talented. Pero matured. Sobrang laking blessing. Yan ang pinaka-relief ng pastor. Na merong mature na kapatiran sa church, mga kapatid. Praise God. So dito sa Hebrews chapter 6, napaka-direct and urgent po ng exhortation dito na sinabi dito, mag-move forward tayo at mag-mature. Okay? Let us walk to perfection. Perfection means to be matured. Iiwan na natin yung mga mabababaw na mga bagay and let us move forward. Nag-start tayo sa paglilingkod sa Panginoon as mga baby Christians, pero hindi kalooban ni Lord na forever kang baby. Amen? Hindi kalooban ni Lord na forever tayong bini-baby. O hindi kalooban ni Lord na forever tayong pa-baby. Praise God. Sa ngayon, kita natin, meron tayong baby Eric, baby Luis. Pero hindi ka pwede, Brother Eric, na baby habang buhay. Hindi ka pwedeng forever baby. Kailangan mag-mature ka, spiritually speaking. So sabi dito, Hebrews 6:1, leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity. So pag sinabing therefore, may connect yan sa unang sinabi. So yung unang sinabi, atras tayo, Hebrews chapter 5, verse 14. Start tayo sa verse 13. Sino pong pwede magbasa? Hebrews 5:13. Pastora, pwede po. 13 and 14. 5:13 to 14. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilalang mabuti at ang masama. Ayan. So lahat ng mga nagka-baby na, naintindihan nyo to. Pag baby pa lang, di mo naman yan pwede bigyan ng wagyu or wagyu beef or lechong manok. Kailangan ano lang yan, Cerelac or gatas talaga. Mga soft food. Pag parang favorite ni Brother Greg yan. Yan. Pag baby pa lang, di ba? Pero pag may edad na, may matanda na tayo, hindi na tayo pwede palaging Cerelac, no? At mga meat na ang gusto natin. So sabi dito, pag yung mga baby Christians, gatas sa kanila. At pag yung mga mature na, ay dapat solid food. And then dito sinabi sa Hebrews 6:1, therefore, huwag palaging gatas. Yan. Ano ba yung mga gatas? Yung mga encouragement lang palagi, yung mga magagandang salita lang palagi, yun yung mga gatas yung puro lang pag-comfort. Yan. Pero, pag mature ka na, hindi ka na palagi gatas. Kumain ka na ng ulam na holiness. Yan. Ulam na righteousness. Yan na dapat ang niyunguya mo. Yung ulam about modesty, doctrine, ayan ka na. Hindi ka na palagi doon sa love ka ni Jesus, kahit anong problema mo,
love ka ni Lord. Okay naman yan kung infant Christian ka pa. Pero pag lumago ka na mga kapatid, dapat yung kinunguya mo ay meat na rin. Ngumunguya ka na rin ng meat. Praise God. And then nakita natin dito sa Hebrews chapter 5 verse 12 na nirebuke pa nga niya na yung iba dito na sabi niya, "For though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you." Sabi niya, dapat marami nga sa inyo matagal na dito, dapat kayo na ang nagtuturo at hindi na kayo ang tinuturuan. Pero sabi niya, hanggang ngayon milk pa rin. Di ba? Hanggang ngayon pangbata pa din ang iyong kinokonsume. So, ang challenge niya, press on. Make an effort na maging mature ka spiritually. Press on. Magsumikap ka na maging mature ka. Magsumikap ka na lumago ka spiritually. Okay? Hindi yung passive lang na nag-aantay ka. Kailangan may gagawin ka rin para ikaw mga kapatid ay mag-mature. So sinabi pa nga dito na yung mga foundation katulad ng repentance, faith toward God, washing, laying of hands, lahat yan ay foundation yan eh. Importante yan eh. Pero kayo, JS Builders, naintindihan nyo yan, hindi naman pwedeng titira ka sa bahay na foundation lang. May bahay ba na foundation lang, makakatulog ka na? Hindi, kailangan aangat siya. Kailangan magkapinto siya, magka-gate siya, hanggat magkabubong siya. Right? Hindi pwedeng foundation lang siya forever. So, ganun din sa ating paglilingkod. Hindi pwedeng habang buhay tayo sa foundation palagi. Hindi pwede na 5 years ng Bible study, water baptism pa rin ang pinag-uusapan. Maglilimang taon na. Sabi na, wala kasi nagpa-baptize eh. Hindi, sabi nga, press on ka na. Move on na dahil yan ang mga basics, pero hindi pwede na forever kang sa basic. Amen? So, katulad ng faith in God, yung mga bagay na yan, sabi ng writer, press on. Yang mga turo na yan, pang new convert yan. Ngayon, hindi ka na baby. Matured ka na sa Panginoon. You have to press on and go deeper sa iyong paglilingkod, mga kapatid, sa ating Panginoon. Praise God. So, ito po ang encouragement sa atin. So, let me give you some signs ng maturity sa paglilingkod sa Panginoon. Number 1 is, ito ang sign na nagmamature ka na. Okay? Number 1, loving others more than yourself. That's the first sign na nagmamature ka na. Pag mas mahal mo na yung iba kaysa sarili mo. Pag umabot ka na sa point na kaya mong sabihin na handa akong mamatay, mabuhay lang sila. Yung ganong level ng pagmamahal, that's the sign of maturity. Basahin natin ang John 15:13. Ang sabi po dito, "No greater love hath no man than this, than a man laid down his life for his friends." So, ang evidence ng maturity is not knowledge. Evidence of maturity is love. Okay, pagmamahal. Praise God. 1 John chapter 4, verse 20 to 21. Napakagandang talata po. Meron ka dyan, Brother Renan? May Bible ka dyan? Ayan. Pakibasa, Brother Renan. 1 John 4, 20 to 21. 20 to 21? Yeps. Pakinggan niyo po, maganda to mga kapatid. At nang, Tagalog lang, at nang masabi niya ito, 1 John. ay, dyan pala, And 1 John chapter 4. kung sinasabi ng sinuman, ako'y umiibig sa Diyos at napupot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay 20. Sige. paanong makaiibig siya sa Diyos Mhm. niya nakita.
21. At ang utos na itong mula sa Kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Amen. Sabi dito, paano mo nasabi na iniibig mo ang Diyos na hindi mo nga magawang ibigin ng iyong kapwa? At ang sabi ng Bible, kung ikaw yung tao na yung bukang bibig mo, sinasabi mong mahal mo si Lord, pero galit ka sa tao, sabi ng Bible, yan ay sinungaling. Anong ibig sabihin ni Lord? Hindi talaga niya ako mahal. Kasi kung mahal niya ako, sabi ni Lord, dapat mahal niya rin yung mga anak ko. Yun ang totoong pagmamahal. Amen? So sabi pa nga dito na ang kabuuan ng buong law is to love one another. Mahal mo ba yung katabi mo, mga kapatid? Amen. Sabihin mo nga, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Amen. I love you all with the love of the Lord. That's how maturity begins. It's about loving. Sa tagal ko nang nagtuturo at nagpipreach, ang pinaka natutunan ko sa pangangaral at pagtuturo, ang hirap magturo kung hindi mo mahal yung mga tinuturuan mo. Ang hirap mangaral kung hindi mo sila mahal. Lahat ng lalabas sa bibig mo, puro inis, puro galit. Para nang buwisit na buwisit ka sa kanila. Hallelujah. Pero kung mahal mo yung mga kausap mo, hallelujah, talagang yung lumalabas din sa bibig mo ay pagmamahal ng ating Panginoon. So, yun ang ipag-pray natin. Lord, turuan mo pa akong magmahal ng aking kapwa. Si Lord, madaling mahalin kasi mabait si Lord Pero yung mahalin mo yung kapwa mo na nakakainis, yun ang challenge. Pero ang maturity is loving one another. Ayan. Sign of love yan Praise God. Love yun. So mga kapatid, no, dapat yun ang ating culture sa AOC. It's a culture of love. It's a loving church. Na every Sunday, masaya tayo nakikita yung mga kapatiran. Wow, I love that brother. I love my sister in the Lord. Wow, I love na nandito sila sa church. I love them. Right? And number 2, mga kapatid, is understanding each other's differences. Yan. Ang sign ng maturity, malawak ang iyong pang-unawa. Naintindihan mo na lahat talaga ng tao, iba-iba ng ugali, iba-iba ng pananaw, iba-iba tayo pinalaki ng ating magulang, may iba sa atin Bisaya, may iba Ilonggo, may iba Tagalog, may iba Ilocano, at bawat iba-iba yung pag-iisip. Yung mga Ilocano, kuripot daw. Mga Ilonggo, mayayabang daw. Mga Bisaya, chismoso. Mga Tagalog, mayayabang yan. So, bawat mga kapatid ay may mga kahinaan, no? Ang bawat culture ay may kanya-kanyang kahinaan. And ako mga kapatid, I wish natutunan ko to agad in my early in the ministry. Kasi nung bago pa lang ako sa ministry, wala akong patience. Mainipin ako sa kanila. Parang gusto ko agad makita na yung mga tao hindi late sa church. Gusto ko agad marunong na sila mag-tithes, marunong na silang mag-offering. Tapos naiinis ako pag hindi sila ganun. Pero ang ministry hindi pala ganun. You have to be patient. Be patient sa kanilang progress. Be patient sa kanilang development. You cannot see it instant na ganyan na agad sila. You have to be patient with them. Kaya pag pastor ka, sa ministry ka, dapat meron kang mahabang patience. Walang katapusang patience. Sinabihan mo, wag ma-late, late pa rin. Sinabihan mong wag mag-absent, absent pa rin. Sinabihan mong gawin to, di ginawa. Sinabi mong wag gawin to, ginagawa. Pero ikaw naman, walang katapusang patience. Patience, mga kapatid. Kailangan mong maunawaan ang bawat isa. No? Dati galit na galit ako pag may mga late.
Nasabi ko pa sa kanila na wala kayong excuse. Kailangan pakialam kahit puyat kayo sa school or puyat kayo sa trabaho. Dapat maaga kayo sa gawain ng Panginoon. Ganun pa ako eh. Ang init ng ulo ko eh. Pero nung nakapagtrabaho ako at nag-aral ako sa college, ang hirap pala. No, ang hirap na minsan pagod na pagod ako sa school, tapos kailangan ko pang humabol sa Bible study. Then naintindihan ko, hindi pala ganun kadali. Kaya mahirap eh na mabilis tayo agad na manermon sa tao na hindi natin naintindihan yung kanilang sitwasyon. May iba dyan, mga nanay, maaga naman yan sila nagising talaga eh. Kaso, sila pa nagluto, sila pa namalansya, sila pa nag-ano ng mga damit. Pagod na pagod sila. Pag traffic pa. Tapos pagdating sa church, pinagalitan pa tuloy. Diba? Minsan, ang hirap agad magsalita ng hindi natin alam yung case ng bawat isa. So we have to be patient. We have to be patient na hindi sila automatic magiging mature. Praise God. Romans 12:18. If it's possible, as it depends on you, live at peace with everyone. Romans chapter 15 verse 7. Sabi dito mga kapatid, Romans 15:7, therefore, accept one another. Ayan. Just as Christ also accepted us to the glory of God. So lahat tayo iba-iba ng upbringing, iba-iba ng attitude, iba-iba ng ugali. May iba madaldal, may iba sobrang tahimik, may iba sobrang daldal, may iba naman ay papansin, may iba ayaw ng pinapansin. Kailangan mong pakisamahan lahat yun. Amen. Hallelujah. Patience. Praise God. Ang unity ay wala sa uniformity. Hindi natin kailangan maging uniform para mag-unite. But ang gusto ni Lord, yung unity kahit may diversity. Kahit may iba-iba tayong ugali, iba-iba tayong pananaw, iba-iba tayong prinsipyo, nagkakaisa tayo dahil kay Jesus Christ. So unawain mo. No, na-late siya, sige lang, intindihin natin. At napikon siya, kailangan nating unawain ng bawat isa. Kasi may iba dyan is naging ganyan sila dahil hindi sila nakaranas ng pagmamahal sa magulang. May iba dyan, tapang-tapangan pero defense mechanism lang pala nila yun. Kasi nga, very heartbreaking pala yung kanilang childhood. Never nila na-experience yung love ng isang parents, kaya hindi rin sila ganun ka-showy ng kanilang pagmamahal. So, intindihin mo lahat yun, mga kapatid. Hallelujah. Huwag mong madaliin ang development ng bawat isa. Number 3, ito na yun, kanina sinabi ko, patience with each other's weaknesses. Ayan. So, lahat tayo, hindi perfect, lahat tayo may kahinaan. At ang gusto ni Lord, maging patient tayo sa kahinaan ng bawat isa. Ephesians chapter 4, verse 2, pakibasa po. Sister, pangalan mo sis? AB, sige. Ephesians 4:2. Yeah, Ephesians 4:2. Ng buong kapakumbabaan at kamuan na may pagpapahinulhod na mga batahan kayo sa pag-ibig. Ayan, ang lalim, no? Sa Tagalog. Pero yan po ay be patient. No? Ephesians chapter 4, verse 2. And one more verse, 1 Thessalonians 5:14. Basahin ko. 1 Thessalonians 5:14. And we urge you, brothers, admonish the unruly, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with everyone. Be patient with all. Hallelujah. So, mga nasa ministry, mas naintindihan to No, for many times, sa pagpapastora, masarap mangaral, magturo.
ang pinaka nakakapagod yung counseling. Ayan. Yung magbibigay ka ng advice pero di naman nila gagawin. Walang katapusang counseling, mga kapatid na nag-away, mag-asawa na nag-away. Ay, yun na pinaka nakakapagod, mga kapatid. No, pero ang sabi ng Bible, maging patient tayo sa bawat isa. May isa pa kaming kapatiran noon dahil sinabi ko sa isang preaching ko, kahit anong oras, hamunin niyo ako, kaya kong magturo ng Bible study. Anytime, gagawin ko, maturuan lang kayo ng Word of God. Hanggang one time nga, parang 4 a.m., may kumatok sa kwarto, Pastor, ano ba to? Pwede yung Bible study. So tinuruan ko to rin ng Bible study, mga kapatid. Nagsisi ako, ba't ko ba nasabi yun? Na hamunin niyo ako. So nag-Bible study kami, 4 a.m. mga kapatid. Wala pa ako sa wisyo. Ang init ng ulo ko na hilamos ako, toothbrush. Nagturo ng Bible study ng alas 4. Yan, sinabi ko kasi kahit anong oras eh. 4 a.m. Hallelujah, 4 a.m. 4 a.m. Bible study. Praise God. So we have to be patient. Patient with everyone. Mga tatay sa church, iba mong pakisamahan yan eh. Mga tatay, mahilig yan sa mga kwento-kwento, mga biruan. Mga nanay naman, malambing yan eh, malambing. Tapos mamaya bibigyan ka ng bibingka or kaya ng suman. Yan mga nanay, mga loving yan. Pag mga youth naman, iba din yung mga hilig nilang usapan eh. So, pakisamahan mo rin mga youth. So, maging patient ka, mga kapatid. At hindi talaga sila agad-agad magbabago. Number 4, taking responsibility without blaming. Ayan. So, hindi ka mahilig manisi. You take responsibility kung mali ka. Pag mali ka, yun na yun. Huwag ka na marami pang ano. May iba kasi, ako mali. Kasi naman kung, di ba, may hapyaw pa eh. No? May dagdag pa eh. Ayan. So, take responsibility without blaming each other. Romans 14:12. Each of us will give account of ourselves to God. So, ang maturity is pag may nagalit sa iyo, automatic ka na lang din na, sorry. My bad. Mali ko 'yon. I'm sorry. Wala akong excuse. Sorry. Ayan, maturity 'yon, di ba? Pero ang immature, palaban 'yan eh. Ang akala ng immature na magaling siya porket magaling siya sagutan, mga kapatid. Praise God. Pero ang maturity is, sorry. Sorry na lang. Pero minsan kasi nainis sila pag nag-sorry ka rin agad eh. Di ba? Kasi gusto pa nila ng away kaso nainis sila. Ay, ba nag-sorry agad? Di na tuloy tayo makapag-away. Lalo na yung mga misis natin. Pag galit yan sila, tapos nag-sorry ka lang, medyo mo na nabibitin yung inis nila eh. Kasi gusto pa ng away eh. Pero maturity is, you don't need to prove yourself. You don't need to defend yourself. All you want is the peace of mind. At hindi naman importante sinong tama, sinong mali. Importante yung relationship. Okay? Yun ang ingatan natin dito sa church. Yung relationship. Hindi mahalaga, sino bang tama? Huwag nyo ng priority yun. Ang i-priority nyo, ano ang tama? At ang tama ay magkasundo kayo. At patawarin nyo ang isa. Kung may iba talaga kayong prinsipyo, may tinatawag tayong agree to disagree. Okay. Agree na lang tayo dalawa na iba talaga tayo ng pananaw. Agree to disagree na lang. Diba? Kaysa sa masira ang inyong relationship. Pag nasira ang relationship nyo, lahat yan maapektuhan. Pati worship mo. Hindi ka maka-worship. Pero yun, kaaway mo yung song leader eh. Ba't ka magpupuri? Bahala ka dyan, di ako papalakpak. Hindi ikaw yung song leader eh. Diba? Bitter ka eh. Tapos pag nangangaral siya, nabubulong-bulong ka, ikaw nga yun eh. Hipokrito ka. So nagiging bitter ka na nga, mga kapatid. Kahit si Lord, sinabi niya yun sa Matthew. Kung bago niyo ako purihin, magkasundo muna kayo ng yung brother dahil
hindi ko tatanggapin yung worship mo na may kaaway ka. Mag-reconcile ka muna saka ka pumunta sa altar. So, ang maturity is taking responsibility. And then continue. Number 5, admitting when you're wrong. Okay? Aminin mo na lang na nagkamali ka. Aminin mo na, sorry po, medyo napikon kasi ako sa joke na yon, medyo na-trigger ako, sorry po. Or, sorry na nagulat ako, na napamura ako, sorry po. Diba? Admit mo na lang, admit mo na lang. That's maturity. We don't need perfect people here. Or kunwaring perfect. We want honest people. Okay, just be honest. Mas ma-appreciate pa natin yun. Basta honest ka lang. Bahala na sablay-sablay ka, maging honest ka lang. Proverbs 28:13. Whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Proverbs 28:13. Yung mga nagtatago daw ng kasalanan ay hindi pinagpapala. Pero yung mga umaamin, may mercy ang Panginoon. Praise God. So, just admit. Okay? Sobra pong nakakatisod na grabe ka mag-speak in tongues, pero hindi mo masabi yung sorry. No? Isang word lang yun, pero hirap na hirap kang sabihin. Hallelujah. So, walang saysay lahat ng ating speaking in tongues kung hindi tayo marunong mag-sorry sa ating mga pagkukulang. Nagsasorry na dyan. Number 6. Ayan. Being able to forgive. Now, I think itong pinaka-highest testing ng maturity. Yung marunong kang magpatawad. Dahil kung merong pinakamahirap gawin, ay yung magpatawad. Amen? Sobrang hirap pong magpatawad. Pero ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Forgiving one another. And by the way, ang forgiveness ay hindi po conditional. Walang condition sa pagpapatawad. Hindi siya nag-sorry eh. Hindi naman siya, nagbago eh. You still and you must forgive them. Before pa silang mag-sorry, patawarin mo na sila. Ano sabi ni Jesus when you pray? Lord, forgive me as I forgive my trespassers. Yung sabi, pag mag-pray ka, isali mo sa prayer mo, Lord, pinatpatawad ko na yung mga taong nakasakit sa akin. Walang condition sa forgiveness. Walang, tinanong nga ni Pedro, ilang beses ba dapat magpatawad? Paano kung patawad ako ng patawad, di naman siya nagbabago? Ano pa rin sabi ni Lord? Patawarin mo pa rin. Kahit di siya nagbabago. Grabe naman, Lord, ang hirap naman, ang bigat naman. Sabay si Lord nakatingin sa'yo, ganyan ka rin naman eh. Bakit? Nagbago ka na ba? Perfect ka na ba? Pero ako, tapat akong nagpapatawad sa'yo. Non-stop. Tapos ikaw, di mo kaya magpatawad ng kapwa mo eh. Beneficiary ka lang din naman ng forgiveness ko. And you cannot forgive others. There's no condition. Yes, there has to be accountability sa mga nakagawa ng kasalanan sa'yo. Halimbawa, kasama kasi sa repentance yung restitution eh. Ibig sabihin, bawa nagnakaw siya ng pera sa'yo. Patawarin mo siya, pero bayaran niya pa rin yun, yung mga ninakaw niya sa'yo. That's the meaning of total repentance. Hindi yung, okay na yun ha, wala na yun. Maliban na lang ikaw magsabi na okay sa'yo na, okay lang kahit di mo na ako bayaran. Total forgiveness. Right? Pero halimbawa is, nakapatay ka ng tao, of course, patatawarin ka ng Panginoon. Pero panagutan mo yung consequence. Okay? Pwede ka pa rin patawarin while harapin mo yung consequence. Makulong ka. Kung talagang nagsisisi ka, magpakulong ka. Yan ang totoong nagsisisi. Yun ang totoong kapatawaran ng Panginoon. Right? So, may mga kapatid, wala pong conditions sa forgiveness. But still, wise tayo na may mga consequence. Right? Halimbawa, nag-commit ka ng adultery sa inano mo yung asawa ng iba. Of course,
kung Christian siya, mature siya, patatawarin ka niya, pero does that mean na kailangan may relationship pa kayo ulit? Dahil meron ng string attached doon. Right? So that's how it works. May forgiveness, but at the same time, merong accountability, consequence pa din sa mga nagawang kasalanan. Dahil may mga taong abuso talaga. Right? Naaabusuhin niya yung forgiveness mo. So there has to be consequence. But again, the point is, ang forgiveness is unending. Buhay Kristiyano, walang katapusang pagpapatawad. Unlimited forgiveness. Saktan mo ako ngayon, patawarin kita. Saktan mo ulit ako bukas, patatawarin kita. Saktan mo ako, patatawarin kita, walang iya ka. Medyo may inis na eh, no? Nakakailan na to ah. Patawarin. Walang katapusan, mga kapatid. Kahit di siya mag-sorry, pastor, yes. Patawarin mo siya. Ganun ang forgiveness. Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Ayaw ni Lord na maging alipin ka ng galit sa iyong heart. Patawarin mo siya kahit di siya nag-sorry. Patawarin mo siya kahit di mo makita sa kanya yung di man lang siya nakukonsensya or anything. Patawarin pa rin natin sila. That's forgiveness. Number 7, listening more than speaking. Yan. James 1:19. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Pag mature ka, wag ka pong one-sided. Right? Pag may nagsusumbong, pakinggan mo, pero wag ka kagad mag-decide, wag ka kagad mag-conclude. James 1:19. Sabi dito, dapat mabilis tayong makinig, pero mabagal tayong mag-react. Pakinggan mo muna yung side ng iba. Dahil madalas, yung nagsusumbong, yun pala yung may kasalanan eh. Most of the time, di palagi, but most of the time, awang-awa ka sa nagsumbong, eh, nakagalit na galit ka din. Pero nung nalaman mo yung kabilang side, ikaw naman pala eh. Kasalanan mo rin naman pala eh. So, ang Kristiyano na mature, mas mabilis tayong makinig kaysa magsalita. Right? So, kunyari, meron tayong mga kapatiran na nanghihina or ano, huwag tayo agad magsalita na, ano na, pahina-hina ka, anong klaseng Kristiyano ka. Don't be quick to speak. Tanungin mo muna, ano nangyari? Anong pinagdaanan ka ba? Or, andito kami, we're willing to listen. Anong struggle mo nakaraan? And we'll pray for you. Yun dapat ang mature Christian. Don't be quick to conclude, but mabilis tayong makinig. Number 8, caring about how others feel, even when you're hurting. Kahit ikaw discourage ka na, ikaw nag-encourage ka pa rin ng iba. That's maturity. Ikaw na tong nanghihina, ikaw pa tong nagpapalakas sa iba. That's maturity. Romans 12:15, rejoice with those who rejoice, and mourn with those who mourn. Romans 12:15. Anong sabi? Pag may celebration, celebrate. Pag malungkot siya, maging malungkot ka din. Mourn with them that mourn. Kung umiiyak siya, iyak ka din. Samahan mo siya. Right? Ganun po mga kapatid ang caring about others. We have to care about others. Hallelujah. Bilisan ko na mga kapatid dahil hanggang 100 pa to. Number 8. Number 9. Letting go of the need to always be right. Ayan. Nile-let go mo na yung mapatunayan na tama ka. Okay? Hindi mo kailangan i-prove ang sarili mo na tama ka. Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility, value others above yourself. Philippians chapter 2, verse 3. So you don't have to always prove yourself that you are right. Mga bata, ganyan eh. Diba? Gusto nila lagi may patunayan sila eh. Galing ko, daddy. Diba? Galing ko, mommy. Ako pinaka-ano sa school. Ako pinaka-maraming star. Diba? Tapos pagpurihin mo yung iba, magsiselos yan eh.
Kailangan siya lang eh. Di ba? Ganun ang mga bata eh. Pero hindi na tayo bata, mga kapatid. Actually, maturity is willing kang magkaroon ng tagumpay kahit hindi na-appreciate yung effort mo. Na ang laki ng part na ginawa mo doon pero di ka man lang na-acknowledge. Yung mga pabigat, sila pa yung na-acknowledge. Kainis di ba? Pero maturity, okay lang. Hindi mahalaga sa akin yung recognition. Nakita yun ng Diyos at yun ang importante. Hindi ko kailangan ng credits ng tao. And then number 10, last, helping without expecting a return. Amen? Tumulong ngayon, ang sarap tumulong pero pag naghihirap ka na, manunumbat ka rin Kayo nga, tinulungan ko kayo nung ano kayo Diba? Tapos ako, ganyan. Pag tumulong ka, ano nang tawag doon? Black hole, charity. Huwag mo nang asahan na may babalik. Huwag mo isipin na, the more akong tutulong, darating ang panahon, aanihin ko yan. Tapos tutulungan din nila ako. Nako, pag yan ang nilagay mo sa isip mo, madidismaya ka lang. Kasi magugulat ka, marami kang taong tutulungan na hindi man lang makaalala. That's the reality of life. Huwag nang maging tampuhin. Yun ang realidad. Maraming mga tao, grabe mong tinulungan, pero walang mga utang na loob, mga kapatid. Walang utang na loob. May hugot Reality yan ng buhay. And that's Christ-like. Pag tumulong ka, dun na yun. I don't need na bayaran niya pa yun or anything. Matthew chapter 6, verse 3. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Right? Kung nakagawa ka ng mabuti, hindi mo naman kailangan i-post sa Facebook. Diba? Maraming ganun Binigyan niya ng pera, tapos pinicturean niya. Kanina nahirapan tong kaibigan ko, pero by God's grace, binigyan ko siya ng pera. Glory to God. Kung tutulong ka, wag mong i-broadcast. Hindi mo kailangan i-broadcast na matulungin ka. Hindi mo kailangan i-broadcast. Pero pag gusto mo ng binobroadcast, then you're still immature. Pero maturity, tumulong ka, you don't need anything in return. So, ang dali nito pakinggan, pero ang hirap gawin sa reality. Pero yun ang sabi ng Bible. Press on to maturity. Hallelujah. Tayo ay mag-press on to maturity. Tanungin mo ngayon katabi mo, are you pressing on to maturity? Hallelujah. Yes. Hallelujah. Makamature na tayo. Amen? Hindi na sarili natin ang ating priority. Priority natin yung kabuuan. And then last verse, Philippians chapter 3 verse 14. Philippians 3:14, I press on toward the goal for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Hallelujah. AOC, yun ang aking prayer sa bawat isa. Saan man kami dalhin ni Lord, sa Wellington man, or uwi man sa Pilipinas, or Japan, or dito na kami sa Christchurch. Please, ito lang huli kong pakikiusap sa bawat isa. Maging mature tayo sa paglilingkod sa Panginoon. For the glory of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Pray tayo mga kapatid. Lord, salamat, Lord, sa yung mga salita. Tulungan mo kami na maging mature sa aming Christian life. Na maging loving people kami, caring people. Turuan mo kami maging maunawain sa bawat isa. Turuan mo kami, Lord, na maging patient sa bawat isang, kasi lahat naman kami ay may mga struggle, O Lord. Hallelujah. Tulungan mo kami, Lord, na pag kami magkamali ay mabilis kaming mag-sorry at mag-take accountability, Panginoon. At kung meron man darating ang panahon na gagawan kami ng masamang bagay, turuan mo kami na mabilis kaming magpatawad, Lord. Dahil ganun ka sa amin.
Kahit ilang beses kang may nagkulang sa'yo, ready ka palaging patawarin kami, anuman ang aming mga kasalanan, O Lord. I pray sa Apostolic of Christ Church na ang bawat isa ay hindi kailangan maging super Christians, but mature Christians, Lord. Hallelujah. Help us, Lord, to press on to maturity, O God. Hallelujah. Not just in knowledge, but in attitudes, O God. In the way we think, O Lord. Tulungan mo kami, Lord, na mas lalo naming ibigin ang bawat isa. Mahalin ang bawat isa. Kasama na doon, Lord, yung mga kapatiran namin na maaring hindi pa sila mature. Teach us to love them and encourage them and be patient to them. Pati sa mga kapwa namin na backslide, teach us to love them, Lord, and not condemn them. Hallelujah. Tulungan mo kami, Lord, na maging mature Christians dahil ito ang kalooban mo at ito ang expectation mo na ang bawat Kristiyano ay hindi forever spiritual infant, but matured saints no longer need the milk, but the meat of your word. To God be all the glory. In the name of Jesus. Amen. Amen.